Rosas POV. Hi, bati ko sa sekretarya ni Patrick. Gusto ko sanang samahan ako ni Patrick na magpunta ng mall. Wala lang, quality time lang. Naiinip na kasi ako sa bahay, namutlato. Ma'am, bakit po nandito kayo? Pinapasok ko na po kayo sa loob ng opisina ni Sir Patrick. Oh my gosh, minumulto na ata ako. Wait, kalma ka lang. May kakambal ako, baka siyang nasa loob. Napatingin siya sa akin. Po, buti naman. Ang akala ko po kasi minumulto na ako dahil hindi ko nabigyan ng barya yung pulubing nanghingi sa akin kahapon. Huminga ako ng malalim. Gumawa ng paraan si Maxine para makausap si Patrick. Dinukot kong aking ID at pinakita yun sa sekretarya. Ako ang tunay na asawa ni Patrick. Pwede ba akong pumasok? Nakangiti kong sabi. Tumango ang babae. Sige po ma'am. Nilagpasan ko ang lamesa ng sekretarya at lumapit sa hindi kalayo ang pinto. Bahagyang nakaawang yon. Nakarinig ako ng pag-uusap na mula sa loob. Sinikap kong huwag gumawa ng ingay para marinig ang kanilang pag-uusap. Patrick, I'm sorry. Masyado lang kasi ako nasakal sa pagmamahal mo. Narinig ko ang boses ni Maxine at may tumambol na kaba sa aking dibdib. What a stupid reason, Esmeralda Maxine. Malamig na tugon ni Patrick. You should have told me. Para naman nagawan natin ang paraan. Pero nung ginawa mo, binaliwala mong lahat ng pinaghirapan ko. I'm sorry dahil hindi kita minahal ng tulad ng gusto mo. Gusto ko yung kapatawaran, Patrick Gavin. Bakit? Dahil namamatay ka sa guilt? Magandang balita yun para sa akin, Esmeralda Maxine. Patrick, mahal mo pa ba ako? Napatakip ako sa aking bibig. Parang may malaking tinik na tumuhog sa aking puso. Nanikip ang aking dibdib at nagbadya ang luha sa aking mga mata. Hinintay kong sagot ni Patrick. Masokista nga siguro ako. No, I don't love you anymore. How about Rosa? Nagigilty ka ba sa lahat ng kagaguhan mo na ginawa mo sa kanya? Kaya pinagtitiisan mo siyang makasama? Panakipbutas mo lang ba? Panakipbutas ko si Rosa? Seryosong boses ni Patrick. Gusto mo ba talagang sagutin kung napakasimpleng tanong na yon? Yes, please. Oo, sagot ni Maxine. Hindi ko siya panakipbutas at hindi ko siya ginagamit para lang pagselosin ng isang katulad mo. Kung ganun, naawa ka lang sa kanya? Wala ka nararamdaman sa kanya? Mahal ko si Rosa. Mahirap bang intindihin yun, Maxine? Napasinghap ako't bumagsak ang hawak kong bag. Lumikha yun ng ingay. Bumuka ng malaki ang pinto. Nagkatinginan kami ni Patrick. Kita kong pagkabigla sa mata nito. Rosa? Rinig ko sabi ni Maxine na ngayon nasa gilid ni Patrick. Napalunok ako. Hindi ko mahanap ang dapat kong sasabihin. Parang tinakasan ako ng mga salita. Nakikinig ka? Seryosong tanong ni Patrick. Napayuko ako. Narinig mo sinabi ko kanina? Kinagat kong aking ibabang labit tumango sa tanong ni Patrick. Do you want to hear it again? Napatingala ako sa sinabi ni Patrick. Nakatitig ito sa akin. Mahal kita, Rosa. Nag-init ang sulok ng aking mga mata. Hinapit ako ni Patrick sa balikat para magkalapit kaming dalawa. Hindi ko pa rin mahanap ang dapat kong sabihin. Napatingin kami kay Maxine nang tumawa to. Medyo nahirapan naman ako sa pagpapalabas ng katotohanan sa bibig mo, Patrick Gavin. Sabi ni Maxine. Kumulit ang noon ni Patrick. Alam kong dadating si Rosa ngayon dahil sinabi niya sa akin na tumawag ako sa kanya kagabi. Alam ko rin na hindi mo pa nasasabi ng direkta kay Rosa ang mga nararamdaman mo. Ang galing ko, di ba? Sabi ni Maxine at hinawi pa nitong kanyang buhok. Salamat. Napalingon kami ni Maxine kay Patrick. Nakangiti ito sa kanya. Hindi ko talaga plano sabihin ng direkta sa asawa ko. Actions speak louder than voice, right? But Patrick, mas mahirap mag-assume. Ganyan naman kayong mga lalaki, mahilig magpaasa. Lumipat sa akin ang tingin ni Maxine. Are you mad at me? Niyakap ko to. Why would I? Thank you, Maxie. Naramdaman ko rin ang pagyakap ng kanyang braso sa akin. I told you, gagawin kong lahat basta maayos lang ulit tayo. Pagkatapos noon ay umalis na si Maxine dahil may kadate pa raw ito. Pinasok ko ni Patrick sa kanyang opisina. Isinarado nitong pinto at isinandal ako doon. Mabilis ang tibok ng aking puso't kakaibang init ang nararamdaman ko ngayon. Patrick. Bago pa ako makapagsalita ay tinakpan na niya ang bibig ko at hinalikan ako. Napabuntong hininga ako sa labi niya. Umabot ang mga kamay ko hanggang sa leeg niya. Let's talk later.
Let's stop here. Lumayo to sa akin, leaving me with disappointment. What the heck are you doing? Putol ko, ngumisi siya. Parusa mo yan sa pakikinig kanina. Inayos kong paldang tinaas nito. Nararamdaman ko pa ang panginig ng aking tuhod dahil sa ginawa nito sa akin. Naiinis kong tiningnan na nakakalokong ngiti sa mukha nito. Binitin niya ako. Gaganti ako sa kanya. Akala mo ha? Palabas na sana ako ng opisina nito nang yakapin niya ako mula sa likod. Saan ka pupunta? Hindi mo ba gugugulin ng araw mo kasama ako? Gumugol ng natitirang araw sa'yo? Salamat na lang, nagbagong isip ko. Pagkatapos mo akong bitinin ng ganon. So you've changed your plans because I didn't make you come? Natatawang sabi nito. Naginit ang magkabilang pisngi ko. Shut ah. Napahiyaw ako nung buhatin niya ako na parang bride sa bagong kasal at naglakad patungo sa isa pang pinto na nasa loob ng kanyang opisina. Nabigla ako nang buksan niya yon. May malaking kama sa gitna ng kwarto. Wala nang iba pang gamit sa loob ko, hindi yun lang. Well, continue it here, baby Rosa. Binaba ako ni Patrick sa ibabaw ng kama, ngunit agad akong tumayo. Parang ayoko masalat ng aking balat ang kamang yon. Ayoko dito, nagtaka si Patrick. Bakit? Hindi ako nagsalita at madilim na tinignan ng kama. Alam kong marami nang nagalaw si Patrick sa kama na to. Nandidiri ako. Mukha namang natauhan si Patrick. Yeah, you're right. Tell me Patrick, nagalaw mo na rin ba si Maxine? Gusto ko lang malaman. Lumapit sa akin si Patrick, nilagay niyang kanyang hintuturo at hinlalaki sa aking baba para itaas yun. Nangungusap ang mga mata nito. Huminga to ng malalim. I'm not a saint, Rosa. Tanging nasabi ko. I'm sorry, nagmahal ka ng gagong katulad ko. Marahang sabi nito, lumambot ang aking ekspresyon. Ipinulupot ko sa kanyang aking braso. Napatino ko naman ang gagong katulad mo. You know, when I'm with you, everything seems so light. Ilang pulgada na lang ang layo ng labi namin. I met his eyes. I love you. Ngumiti siya ng malumanay at tinalikan ang likod ng kamay ko. Mahal din kita. Kasalukuyan ako nagche-check ng sales report na lahat ng branch ng aking salons nang may namoy akong pamilyar na pabango. Hugo boss, good afternoon. Cinderella, your servant is here to take you home. Nakangiting bati ni Patrick. Tumaas ang isang kilay ko at sumandal sa aking survival chair. Oh really? Sorry po Ma'am Rosa, ang sabi po kasi ni asawa niyo daw po siya. Paliwanag ng sekretarya ko nasa tabi ni Patrick. Asawa ko nga siya. Segunda ko habang nakangiti. Nabigla ang babae. Leave us please. Umalis ang sekretarya ko. Naglakad palapit sa akin si Patrick at naupo sa ibabaw ng aking lamesa. Napamaang ako. Don't you have any manners? Ngumiti na nakakaloko. Yup, I think my hair got too long. Will you cut it for me? Napansin ko nga, malapit na matakpan ang buhok nitong kanyang mata. Tumayo ako't lumapit sa kanya. Nasa gitna ako ng hita niya at pinulupot kong aking braso sa kanyang bewang. Sure, in exchange of a kiss. Tumawa to ng mahina. Not a problem. Bumaba bigla sa bibig kong maitim niyang mata. Yumuko siya nang hindi nag-iisip at tinalikan ako ng mariin. Lumabas kami, tinupo ko siya sa upuan na nasa harap ng salamin. Alam kong nagtataka ang mga tauhan ko dahil sa nakikita. Kahit minsan kasi hindi ko nasabi sa kanila ang tungkol kay Patrick. Alagaan mong kagapuhan ko ha? He said playfully. Teka, nasaan? Tumingin ako sa sahig. Natapakan ko na ata yung kagapuhang sinasabi mo. Ouch! Straight right into my ego wife. Natatawang sabi niya, hinalikan ko to ng mabilis sa pisngi bago kuhanin ang gunting. Sa lalagyanang nasa tabi ko, hinawakan kong malambot nitong buhok at ginupit yon. Halos kalahating minutong tinagal ng session namin. Tinanggal kong tela na nakatali sa leeg nito at pinagpagan ang ilang buhok na napunta sa kanyang leeg. Tumayo ito, tumarap sa akin. Thanks, pwede na ulit akong mag-cheeks. Ow! Sinikmuraan ko to kaya natigil ang sasabihin niya. Hawak nito ang kanyang sikmura. Sandali lang ay nakabawi na rin ito. Chik-chikin mo mukha mo, naiinis kong sabi. Humarap ako sa mga tauhan ko na kanina pa pala nanonood sa amin. Kayo nang bahala sa pagsasara ng salon. Mabilis akong lumabas. Naglalakad ako palapit sa kotse namin nang may mga brasong pumigil sa akin. Calm down baby, I was just kidding. Mahina akong sabi ni Patrick. Bad joke Patrick Gavin Belmonte. Seryoso ko tong hinarap at matalim na tiningnan.
I'm sorry, alam mo namang hindi kita ipagpapalit sa ibang babae. Ang swerte ko na nga kasi sa'yo ko natali eh. Pumungay ang mga mata nito nang bumaba ang tingin nito sa aking labi. Forgive this poor man, Rosa. Hindi ka naman bababae ha? Kapag ginawa mo yon, ipapalibing kita ng buhay. Isinandal niya ako sa may pinto ng kotse. Kung patayin mo na lang kaya ako ng halik mo, sigurado paglalamayan ako na may ngiti sa labi. Kinurot ko ang kanyang tadyang. Ang corny mo? Ang kanyang payat na kamay itinaas sa aking muka at ang kanyang hinlalaki ay nakatunton sa ilalim ng aking ibabang labi na may ekspertong deliberasyon. Kung hindi to masyadong pampublikong lugar, Miss Belmonte, sabi niya. Hinayaan niyang bumagsak ang madilim niyang mga mata sa aking bibig. I'd take your mouth under mine and kiss you until your knees gave way under you. Napabuntong hininga ako. Ang mga maitim na mata na yon ay hinihipnotismo ako at kailangan kong gumawa ng isang bagay bago ako sumubsob sa kanyang paanan at nagmakaawa sa kanyang gawin niyon. Madalas bang ganitong epekto ng gupit sa'yo? Bulong ko. Sinusubukang iligtas ang aking pride. Humagalpak siya ng tawa at binitawan ang kamay niya. You woman. Binuksan itong pinto ng passenger seat. Pumasok ako at naglagay ng seatbelt. Umikot ito sa kabila at pumwesto sa driver's seat. Pinandar nitong kotse at tumungo na kami sa daan, pauwi sa aming bahay. Nilabas kong cellphone ko mula sa aking bag na tumunog yon. Kumunot ang ulo ko nang may ma-receive akong text mula sa unknown number. Who is it? Tanong ni Patrick. Hindi ko alam, unknown number eh. Ano bang text niya? I miss you so much, I wish you were here with me. Basa ko sa text, tumingin ako kay Patrick. Madilim ang ekspresyon nito. Gagalaw din ang kanyang panga, tanda na naiinis to. Magpalit ka na ng number. Hindi pwede, halos lahat ng kliyente ko sa number na to nagte-text. Dahilan ko. Baka na wrong send lang to. Teka, re-replyan ko. Don't you dare, Rosa. Bakit? Kung hindi mo kilalang number, wag mong re-replyan. Kahit sa tawag, wag mong sasagutin. Kumunot ang aking noo. Paano kung mahalagang tao pala siya? Base sa text niya, hindi siya mahalagang tao, so stop being curious, Rosa. Huminga ako ng malalim at nilagay muli sa loob ng bagong phone. Hinawakan kong hita nito at pinisil, naramdaman kong natense to. Rosa, I'm driving. But you're mad at me, I pouted. I'm not mad at you. Not at all? Pangungulit kong sabi. Binasa nito ng dilang kanyang ibabang labi. You really want to know how mad I am? Yeah, I'll show you later. In our bedroom. On the bed, he said playfully. Sneaky. Teka, saan ba tayo pupunta, Maxine? Tanong ko sa kanya. Basta wag ka na magtanong. Nakangiting sabi ni Maxine habang nasa daan ang mata nito. Tumingin ako sa paligid. Madilim at halos puro puno ang aming dinadaanan. Parang hindi rin to masyadong dinadaanan ng mga kotse dahil wala pa ako nakikitang nasasalubong namin. Kinakabahan tuloy ako. Hindi ko naman matawagan si Patrick dahil walang signal ang cellphone ko dito. Maxine, nililigaw mo ba ako? Napag-utusan lang ako, no? Sabi nito na nakapagpakabas sa akin. Stop the car, Maxine! Humintong sa sasakyan at tumarap sa akin si Maxine. Right on time. We're here. Get out now, Rosa. Nagmamadali kong binuksan ang pinto at bumaba. Bago ko pa man masarang pinto ay nagsalita pa si Maxine. You'll thank me later. Naiinis kong sinara ang pinto, pagkatapos noon ay pinaharurot na nito ang sasakyan paalis. Iginala kong paningin ko sa paligid, kumunot ang aking noo nang makitang isang maliwanag na parte ng kagubatan. Lumapit ako doon at namangha nang makitang ang mga maliliit na kandila na nasa lupang nagbibigay ng liwanag sa daanan. Hindi ko alam pero parang hinila nito ako na lakarin na tinutumbok na daan ng mga kandila. What took you so long? Nagangat ako ng tingin at nakita si Patrick na nakatayo sa likod ng isang lamesa. Kakaibang saya ang aking nadarama. Patrick! Tumakbo ako palapit sa kanya at niyakap to. Nagustuhan mo bang ginawa ko? Pinagdikit niya ang aming noo. So, kasabwat pala niya si Maxine. Akala ko pa naman niligaw ako ni Maxine dahil gusto niyang masolong Patrick ko. Napansin ko nakasuot to ng suit and tie. You surprised me. Glad you appreciate it. Pinaghirapan ko tong ipa-set up. Giniya niya ako sa may silya at umupo ako doon. Umupo ito sa silyang nasa harap ko. Nilabas nitong isang punpun ng bulaklak. Flowers? Thanks, nakangiti kong sabi. Nang pumitik ito ay may tumugtog na musika at naglabas ang mga lalaki na may hawak na mga plato. Isa-isa nitong inayos ang pagkain namin.
Say sabi ni Patrick habang inuumang sa akin ang isang kutsarang pagkain. Sinubo ko yun at pagkatapos ay ginawa rin yun pabalik sa kanya. Kakaibang saya ang aking nararamdaman ng mga oras na ito. Feeling ko, mamamatay na ako sa sobrang kasiyahan. May I have this dance, baby Rosa? Hinawakan kong kamay nito at tumayo. Nilagay kong aking kamay sa kanyang balikat at ang baraso naman nito ay pumalupot sa aking bewang. You smell divine. Sabi nito habang inaamoy ang aking balikat, bumuntong hininga ako ng mahina at tumingin sa kanya. Hindi ko na malaya na sobrang lapit na pala ng mukha niya. Bakit mo ginawa to? Bulong ko. Wala ka bang idea? Tahimik niyang tanong. Napaawang ang labi ko sa pigil na hininga. Dahil dito, nalaki ang mga mata ko sa mahinang pagkagulat nang dumampi ang malambot niyang labi sa labi ko. Patrick, I protest. No. Ngumiti siya. Ibang ngiti ito kumpara sa anumang nakita ko sa muka ng isang lalaki noon. Bago pa man ako makapagsalita ay lumuhod na ito sa aking harapan. Gulat na gulat ako sa kanyang ginawa. May dinukot ito sa bulsa ng suit niya at napasinghap ako nang makitang pulang kahon ang inilabas nito. Binuksan ni Patrick ang kahon. Napatakip ako sa aking bibig. Nag-init ang sulok ng aking mata. Will, yes! Hindi ko na napigilan pang aking sarili at niyakap ko to sa leeg. Napaupo siya sa lupa habang niyakap ang bewang ko. Kinuha ko na mismo sa kahon na hawak nitong singsing at sinuot yun sa palasingsingan ko. Wait, hindi mo na ako patapusin mo naman ako, walang bastusan, nakangiting sabi nito. Okay, Kimi kong sagot. Naiiling itong nagbuntong hininga. Will you marry me? Isn't it obvious? I said while raising my finger with the ring. Nope, he smiled sweetly. Not my problem. Nasa loob ng sasakyan ni Patrick at napauwi na sa bahay namin. Hindi maalis ang ngiti sa aking labi habang nakatingin sa aking asawa. Parang nakalutang pa rin ako dahil sa nangyari. Why are you smiling like a lunatic? He said sweetly. I'm not smiling, I said biting my lower lip. Yes you are. Iiling-iling nitong sabi habang pasulyap-sulyap ito sa akin. Hinawakan kong kamay nito. Patrick, thank you. Kumunot ang noon nito. Why are you thanking me? For loving me back, I said softly. Naramdaman kong pagpisil nito sa aking kamay. Napabuntong hininga ko na laruin ng mga daliri nitong engagement ring na naroon. No, thank you, he corrected, for loving me and not giving up on me even if I hurt you too much. Thank you for still loving me the best me. Inilagay ko ang kanyang palad sa aking pisngi. Because I know you're just using the beast, Patrick, as your Trojan horse. Trojan horse? Yeah, deep inside you're soft, gentle, and lovable. Kailangan mo lang ng oras para ilabas yun. I smiled. He chuckled. Gentle ha? We'll see. Are we still talking about your attitude? I snapped. Bumaba ang kamay nito sa aking hita at humaplos doon. My attitude in what? In bed? I think you're having a mistake there. You green-minded monster. Seryosong usapan natin dito, sinira mo. Napabuntong hininga ako nang pisilin ng kamay niya ang mga hita ko. Humalakip-kip ako at sinaradong mga hita ko. Kaya naipit ang kamay nito. Tinikom ko ang aking bibig at tumingin sa labas. Ouch! What? Matalim ko tong tiningnan. You close your knees. He pouted. Kasi nakakainis ka. Gusto mo, mas inisin kita? Ngumiti siya ng malademonyo. Tumaas baba ang kanyang kilay. Nakagat ko ang aking ibabang labi. Challenge accepted. Mabilis nitong pinarada ang sasakyan sa harap ng bahay namin. Sabay kaming bumaba at magkahawak kamay kaming pumasok sa loob ng bahay. Binuhat ako ni Patrick. Dinala sa kwarto at marahang inihiga sa makapal na quilted bedspread. Tonight, Patrick was going to make me glad that I was a woman. At nang gabing yon, sabay naming narating ang rurok. Lumayo to sa akin at binagsak ang sarili sa aking tabi. He wrapped me closer. I lost control. Magkayakap kaming nakatulog dahil sa pagod. Naalimpungatan ako dahil sa pagtunog ng aking cellphone. Inaantok ko yung inabot at hindi nag-abalang tignan kung sinong caller. Hello? Paus kong sabi. Rosa, it's me Riker. Parang nagising ako nang banggitin itong pangalang Riker. Tinignan ko si Patrick na nakahiga sa aking tiyan at mahimbing na natutulog habang natatakpan ng kumot ang ibabang parte ng aming katawan.
Raik, anong kailangan mo? Bulong ko, ilang segundo tong hindi nagsalita. Narinig ko nagbuntong hininga to. Are you happy? Yes, I am Raik. Patrick learned to love me back. Sabi ko habang hinahaplos ang malambot na buhok ni Patrick. Masaya ako, hindi na kita guguluhin, Rosa. Kung sasaktan ka niya, lumapit ka sa akin. Hindi na niya ako sasaktan, Raik. Huminga ako ng malalim. Makakahanap kayo ng para sa'yo, Riker, but I will never love her the way I love you, Rosa. Nahalata akong sakit sa boses ni Raik. Goodbye, Rosa. Goodbye, Raik. Ako na mismong pumutol ng tawag. Siya pala yung unknown number na nagte-text sa akin ng I miss you. Sana malampasan ako ni Riker. Kailangan niyang mahanap ang sarili niyang kaligayahan at tanggapin ang katotohanang hindi ako para sa kanya. Binaba kong cellphone sa may lamesa, tinas kong kumot hanggang sa aking dibdib. Kumilos si Patrick, nag-iba to ng pwesto. Gumapang to paakyat at binaw na mukha sa aking leeg. Nakiliti ako dahil sa tumutubong balbas sa panga nito. Rosa, ang likot mo, himon. Kinagat kong aking ibabang labi. Sorry, sleep now. At dahil sa sinabi niya ay unti-unti ko naramdaman ang antok at sumiksik sa matipunong katawan nito. Pumalupot na rin ang kanyang braso sa aking bewang. Sana maging maayos na ang lahat.